Ang Noche Buena ang sandaling pinili ni Papa para ipamuka sa akin na ako ang pinakamalaking kahihiyan ng pamilya. Sinabi niya yon ng sapat ang lakas para marinig ng buong mesa. Sapat para tumigil ang tawanan sa gitna ng silid. Sapat para pati ang engrandeng chandelier sa itaas namin ay tila napatigil sa pagugoy. Isang saglit, nakatitig lang ako sa mga kandilang sumasayaw sa ibabaw ng makintab na mesang nara. At sa sumunod na segundo, naririnig ko na ang sarili kong tibok ng puso. Mabagal, malamig, parang tunog bago may mabasag sa loob mo. Nangyari yon sa dati niyang boses. Maingat, kontrolado, ang tono na ginagamit niya tuwing gusto niyang mahiya ang isang tao nang hindi niya kailangang magtaas ng boses. Nakatayo siya sa kabisera, hawak ang baso ng wine, nagpapanggap na nagbibigay ng toast para sa Pasko. Nagkwento siya tungkol sa pamilya, sa mga pagpapahalaga, at sa reputasyon. Pagkatapos ay huminto siya, lumingon, at tinitigan ako ng diretsyo sa mga mata. Sa isang sandali, akala ko ay pupurihin niya ang suot kong dress o magsasabi ng kahit anong maganda para ayusin ang tensyong namamagitan sa aming dalawa sa buong taon. Pero sa halip, sinabi niya na ako ang pinakamalaking kahihiyan sa pamilyang ito. Parang wala lang, parang nagbabasa lang ng ulat tungkol sa panahon. Ang mga tinidor ay napatigil sa ere. Ang mga pinsan kong kanina lang ay nagbubulungan tungkol sa mga regalo ay naging tila mga estatwa. May mga pilit na ngiti pa sa kanilang mga muka. May isang huminga ng malalim, tunog ng pagkagulat. Nakita ko ang paglabas ng mga cellphone. 2, 3 marahil. Nagkukunwaring may binabasang message pero alam ng lahat sa silid na yon kung ano talaga ang ginagawa nila. Kumukuha ng video. Ang mama ko ay nakatingin lang sa gitna ng mesa. Parang gusto niyang maglaho sa loob ng flower centerpiece. Ang kapatid ko namang si Mateo ay yumuko na lang sa kanyang plato. Bago ako magpatuloy, hayaan niyo muna akong huminto sa sandaling tila nagbibitak-bitak na ang buong pagkatao ko. Lagi kong iniisip kung ano ang ginagawa ng mga tao habang nakikinig sa mga kwentong gaya nito. Pakiramdam ko ay nagiging mas malapit ang mundo sa bawat kwento. Kung gusto niyo lang ibahagi, mamaya, sabihin niyo sa akin kung ano ang ginagawa niyo ngayon habang nakikinig. Nang mangyari ang lahat ng yon, nakaupo ako sa mesang yon. Ramdam ang init mula sa mga pagkain sa harap ko. Pero ang hangin sa paligid ng balikat ko ay naging kasing lamig na ng yelo. Ang mga daliri ko ay nakahawak sa tangkay ng baso. Naalala ko kung gaano sila katatag tingnan. Tila hiwalay sa natitirang bahagi ng katawan ko. Nagulat ako dahil akala ko ay manginginig ako o iiyak o magagalit. Pero wala akong naramdaman. Walang init, walang hiya, walang kaba. Isang malalim at hungkag na katahimikan lang na parang may pumatay sa lahat ng switch ng ilaw sa loob ko ng sabay-sabay. Ang uri ng katahimikan na dumarating lang kapag napagtanto mong maraming taon mo nang hinahayaang mawala ang bawat piraso ng sarili mo. At ito na ang sandaling may magsasabi nito ng malakas. Itinaas ko ang baso at uminom ng kaunti. Mas mapait ang lasa ng wine kaysa sa dati. Siguro dahil sa sandaling iyon. O siguro dahil sa paraan ng pagtitig ni Papa. Naghihintay ng reaksyon, naghahanap ng pagsabog. Nang ibaba ko ang baso, narinig ko ang mahinang tunog ng pagdaiti nito sa mesa. Ang maliit na tunog na yon ay tila mas malakas pa kaysa sa mga boses sa paligid ko. Kaya, ituring nyo na lang na patay na ako. Iyon lang ang sinabi ko. Walang pasigaw, walang madramang tono, isang pangungusap lang, na tila ilang taon nang nakabaon sa dibdib ko, naghihintay ng tamang oras para lumabas. Napakurap si Papa. Siguro nagulat siya na hindi ako umiyak o humingi ng tawad o lumiit gaya ng inaasahan niya.
Ang buong silid ay tila hindi makahinga. Nang itulak ko ang aking upuan, dumaing ang kahoy na sahig sa bigat nito. Mabagal at sadya. Tumayo ako. Kinuha ang aking coat na nakasabit sa likod ng upuan at isinuot ito sa mga galaw na parang isang seremonya. Hindi ako tumingin kahit kanino, kahit kay mama. Dahil alam kong kung hahayaan kong gumala ang mga mata ko, baka mag-alinlangan ang isang bahagi ng pagkatao ko at hindi ko kayang magkaroon ng pag-aalinlangan ngayon. Ang pag-aalinlangan ang paraan kung paano ako pinalaki. Huwag mong inisin ang papa mo. Huwag mo siyang tatanungin. Huwag mong kukwestiyonin ang pinaniniwalaan niya. Mayong gabi, ang unang pagkakataon sa buhay ko na pinili kong gawin ang kabaligtaran. Habang naglalakad ako lampas sa mesa, narinig ko ang ilang bulungan. May nagbulong, "Anong sabi niya?" At isa pang boses ang sumagot. Sabi niya patay na raw siya para sa kanila. May isa namang nagmura at nagsabing nakarecord pa rin ang video. Siguro lahat sila yon. Siguro isa lang. Wala na itong halaga. Wala nang halaga ang kahit ano pa. Ang bahay ay amoy pine tree, cinnamon, at mamahaling kandila. Yun ang amoy ng bawat Paskong nadaan sa amin. Pero pakiramdam ko ay banyaga na ito ngayon. Parang pag-aari na ng ibang pamilya. Tumunog ang takong ng sapatos ko sa marmol na sahig habang naglalakad ako patungo sa pinto. Sa likuran ko, narinig ko si Papa na may sinasabi ng pabulong. Pero nagpatuloy lang ako dahil alam kong kahit anong sabihin niya ay lalo lang magpapalala sa lahat. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng malamig na hangin ng Desyembre, matalas at malinis. Binalot ng lamig ang aking mga balikat. At sa unang pagkakataon ng gabing yun, may naramdaman akong totoo. Lumabas ang hininga ko na parang manipis na usok sa dilim. Ang mga ilaw mula sa mga bintana sa likod ko ay gumawa ng mahahabang anino sa labas. Gumagalaw habang ang mga tao sa loob ay lumalapit para panuurin ang aking pag-alis. Hindi ako lumingon. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Bawat hakbang ay tila nagpapalaya sa akin. Parang naglalakad ako palabas ng isang kwentong isinulat para sa akin bago pa man ako magkaroon ng pagkakataong pumili ng sarili kong mga linya. Nang makarating ako sa pinto ng kotse, huminto ako saglit at tiningnan ang aking refleksyon sa bintana. Ang mukha ko ay kalmado. Halos payapa, hindi wasak, hindi galit, hindi takot. Isang babae lang na sa wakas ay naintindihan na ang taong dapat ay nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon ay siya palang unti-unting sumisira sa kanya, taon-taon, hanggang sa halos wala nang matira. At ang babaeng yun ay nakatayo na sa wakas mula sa mesang yun. Sumakay ako sa driver's seat, isinara ang pinto, at hinayaang balutin ako ng katahimikan. Ang init ng aircon ay nagsimulang gumapang sa aking mga binti habang umaandar ang makina. Ang mga kamay ko ay matatag sa manibela. Sa isang sandali, pinanood ko ang bahay mula sa windshield. Nakikita ko ang mga anino na gumagalaw sa likod ng mga kurtina, mga ulong lumingon, mga kamay na kumukumpas. Siguro, pinag-uusapan nila ako. Siguro, inuulit nila ang nangyari. O baka naman nakalimot na sila. Ganoon ang pamilya ko. Masyado silang nakatutok sa panlabas na anyo, pero hinding-hindi titingin sa loob. Habang umaatras ako palabas ng driveway, bumukas ang isa sa mga ilaw sa itaas. Maaring si Mama yon. Lagi niyang sinusubukang pagaanin ang lupit ni Papa kahit na ang pananahimik niya ang mas nakakasakit sa akin. Pero ngayong gabi, hindi ko kayang isipin siya o kahit sino sa bahay na yon. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko ng hangin.
Kailangan kong mabawi ang sarili kong buhay. Lumingon ako sa mahabang daan na palayo sa subdivision. Ang mga ilaw sa kalsada ay malabong kumikinang at ang tunog ng gulong ko sa semento ay tila nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Paulit-ulit na nag-vibrate ang cellphone ko sa passenger seat. Hindi ko ito tiningnan. Alam ko kung sino yon. Ang isang bahagi ko ay nagtataka kung gaano katagal bago may magsubok na baguhin ang kwento o linisin ang nangyari o magpanggap na wala itong katotohanan. Yun naman ang laging cycle nila. Pero may nagbago ngayong gabi. Nagbago ako. Ilang kilometro palayo sa bahay, lumuwag ang tensyon sa dibdib ko. Naging mas madali ang paghinga, mas malalim. Binuksan ko ng bahagya ang bintana at hinaya ang pumasok ang malamig na hangin. Hinaya ang haplusin nito ang aking mga pisingi. Tinatanggal ang fog sa loob ko. Inisip ko ang lahat ng taon na sinubukan kong makuha ang pag-aproba ni Papa. Lahat ng tuntuning sinunod ko. Ang mga desisyong ginawa ko para lang mapanatili ang kapayapaan. At kung paano sa isang sandali, sa isang pangungusap, naging malinaw na wala naman talagang kapayapaang dapat panatilihin. Napagtanto ko na ang nangyari sa mesa ay hindi ang simula ng kwento. Iyon ang konklusyon ng isang buhay na ginugol sa pagsubok, na maging kabilang sa isang pamilyang mahal ka. Lang, kapag pasok ka sa bersyon ng sarili mo na gusto nila. At alam ko na kung mananatili ako, kung lulunukin ko ang kahihiyan, kung magpapanggap akong maayos ang lahat, mawawala ang pagkatao ko ng tuluyan. Nang makarating ako sa highway, ang sakit sa dibdib ko ay naging determinasyon. Isang tahimik na pangako sa aking sarili. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa pag-alis sa isang silid na puno ng tao. Ito ang gabing ibinaon ko ang bahagi ng sarili ko na laging umaasa na magbabago sila. At habang kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa harap ko, isang bagay ang sigurado ako. Ang sandaling iyon sa hapunan ay hindi lang nagtapos ng Pasko. Tinapos nito ang posisyon ko sa pamilyang iyon. Nagmamaneho ako patungo sa bagong yugto ngayon. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kalayaan at ang simula ng lahat ng susunod na mangyayari. Ang highway ay bumukas sa harap ko. Malawak at halos walang laman. Ang uri ng katahimikan na nakukuha mo lang tuwing gabi ng Pasko kapag ang karamihan ay nasa bahay na, kumakain ng mga tira-tirang pagkain o unti-unti nang nakakatulog sa mga bahay na puno ng ilaw at pamilyar na boses. Ang mundo ko ay wala nang ganoon. Habang lumalayo ako sa subdivision ni na Papa, lalong nagiging parang panaginip ang nangyari, na para bang lumabas ako sa sarili kong buhay at pumasok sa kwento ng ibang tao. Hindi ako umiyak. Akala ko iiyak ako. Inasahan ko ang isang malaking alon ng emosyon o galit na tatama sa akin pagkaalis ko sa bahay na iyon. Pero wala. Isang kakaibang hungkag na katahimikan lang ang kumakalat sa dibdib ko, parang hamog. Tuyo ang mga mata ko. Mabagal ang hininga ko. Pakiramdam ko ay narito ako sa sarili kong katawan sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, marahil ay mga taon. Muling umilaw ang cellphone sa tabi ko. Isa pang vibration sa leather na upuan. Sunod-sunod. Hindi ko na kailangan tingnan para malaman ang pagkakasunod-sunod. Una si Mama. Ang mga tawag niya ay laging dumarating na parang alon kapag natatakot siya sa galit ni Papa. Pagkatapos ay ang kapatid ko. Siguro umaasang mapapakalma ang sitwasyon o kahit man lang makakuha ng impormasyon bago ito kumalat sa buong angkan. Pagkatapos nyon, ang mga taong gusto lang malaman ng kwento para maikwento nila sa iba mamaya. Hinayaan ko lang ang phone na kumislap-kislap nang hindi ito hinahawakan. Nang makarating ako sa apartment ko sa bandang Makati, ang lamig ay mas lalong tumitindi. Halos walang laman ang parking lot. Ipinar ko ang sasakyan sa dati kong pwesto at pinatay ang makina. Ang biglaang katahimikan sa loob ng kotse ay tila may bigat.
Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Ang imahe ni Papa na itataas ang kanyang baso ay muling lumitaw. Ang paraan ng pagtama ng ilaw sa baso. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang ilaw na iyon ay may kahulugan. Pagmamalaki, pag-apruba, init. Ngayong gabi, mukha lang itong malupit at walang laman. Parang bawat toast na ginawa namin tuwing holiday ay isang palabas lang na inaasahan niyang palakpakan namin. Iminulat ko ang aking mga mata at tumitig sa kisame ng kotse. Kumalma na ang tibok ng puso ko. Nakakatakot ang kalmadong ito sa simula. Naisip ko kung ibig sabihin ba nito ay manhid na ako. O baka naman ang kabaliktaran, na pagkatapos ng maraming taon ng pagpilit sa sarili kong maging ibang tao, sa wakas ay nagkaroon na ng espasyo ang totoong ako para huminga. Kinuha ko ang aking bag sa likod at lumabas sa lamig. Ang hangin ay humahampas sa aking pisngi habang naglalakad patungo sa entrance ng building. Sa loob, ang hallway ay madilim at tahimik. May ilang mga Christmas wreath sa mga pinto, mga plastic na berry at ribbon na nabibili lang ng bulto sa mall. Mukhang masaya sila sa parang hindi tugma sa gabing pinagdaanan ko. Nang mabuksan ko ang pinto ng aking apartment, nilamon ako ng dilim. Hindi ko binuksan ang mga ilaw. Inilapag ko ang mga susi sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Hinubad ang aking coat at umupo sa sahig, nakasandal sa sofa. Ang katahimikan dito ay iba. May bigat. May hugis. Kumakalat ito sa buong silid na parang tubig. Sa wakas, kinuha ko ang cellphone. Hindi para tawagan ng sinuman, kundi dahil hindi tumitigil ang mga notification at kailangan ko silang patahimikin. Ang screen ay bumaha ng missed calls at messages. Pangalan ni Mama ng paulit-ulit. Ang mga text ng kapatid ko ay maiikli, apurado, hindi tapos. May ilang pinsan na nagpadala na ng mga question mark na parang may utang akong paliwanag sa kanila. Ipinatong ko ang phone ng nakataob sa rag at huminga ng malalim. Akala ko matatahimik na ang lahat, pero nag-vibrate ulit ang phone. Isa pang message, isa pang tawag. Ang mundo nila ay mabilis pa ring umiikot. Ang sa akin ay tila huminto na. Sa huli, nanayag ang kuryosidad at muli kong kinuha ang phone. Sa pagkakataong ito, hindi ito tawag. Isang message mula sa isa sa mga nakababatang pinsan. Isang link. Walang salita. Link lang. Kumulo ang tiyan ko dahil alam ko na kung ano yon bago ko pa ito pindutin. Ang video. Ang sandali. Ang pagsasalita ni Papa. Ang mukha ko. Ang boses kong nagsasabing, kaya ituring nyo na lang na patay na ako. May isang tao sa silid na yon ang nag-upload nito sa family group chat. At mula doon, kumalat na ito sa mga taong wala namang pakialam sa akin. Iyon ang panganib ng isang pamilyang baliw sa image. Ang bawat pribadong kahihiyan ay laging may posibilidad na maging pampublikong ebidensya. Pinindot kong play. Ang panonood sa sarili ko mula sa labas ay nagparamdam sa akin ng kakaiba. Ang babae sa screen ay mukhang marupok pero matatag. Ang kalmado sa kanyang boses ay nakakakilabot. Pinanood ko siyang uminom ng wine at ibaba ang baso ng dahan-dahan. Parang pinag-isipan. Nakinig ako sa pangungusap na lumabas sa kanyang mga labi. Kaya ituring nyo na lang na patay na ako. Pinanood ko siyang tumayo at lumakad palabas ng frame habang ang silid sa likuran niya ay nauwi sa kaguluhan. Ang tunog ng reaksyon ng mga tao sa video ay mas malakas kaysa sa narinig ko sa totoong buhay. Ilang buntong hininga. Isang tawa mula sa taong akalang drama lang ito.
isang bulong, at ang kalampag ng mga upuan. Magulo at makatao sa paraang ayaw na ayaw ipakita ng pamilya ko. At kahit papaano, naramdaman ko ang isang tahimik na kalayaan. Inulit kong video ng isa pang beses. Tapos, pangatlo. Dahil ang panonood nito ay parang panonood sa mismong sandali na ang mga taon ng pressure ay tuluyan ng sumabog. Isang pagluwag ang naramdaman ko sa bawat panonood. Hindi saya, hindi kasiyahan, kundi isang pagod na uri ng ginhawa. Ang katotohanan ay nasabi na at wala ng paraan para ibalik pa ito sa loob. Ibinaba ko ang phone at sa pagkakataong ito, pinatay ko na ito ng tuluyan. Naging itim ang screen. Wala ng vibration, wala ng buzz. Ang katahimikan na sumunod ay tila may nagpatay sa volume ng isang silid na maraming taon nang sumisigaw. Isinandal ko ang ulo ko sa unan ng sofa at ipinikit ang aking mga mata. Ang dilim sa loob ng apartment ay tila yumayakap sa akin. Naririnig ko pa rin ang boses ni Papa sa alaala ko. Ang paraan kung paano hindi makahinga ang buong mesa matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon. Pakiramdam ko ay malayo na ito ngayon. Parang eksena sa isang pelikulang paulit-ulit ko nang napanood. Nanatili akong nakaupo doon ng matagal. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ang oras ay tila bumabagal. Ang mga alaala ay nagsimulang dumaan. Mga birthday kung saan halos hindi ako tingnan ni Papa. Mga holiday kung saan mas mahalaga ang mga rules kaysa sa mga tao. Mga away kung saan inaasahan akong humingi ng tawad dahil nasaktan ko ang damdamin niya kahit na siya ang nanakit sa akin. Mga taon ng pagpilit na maging sapat para sa isang taong nagdesisyon ng kulang ako. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang sa ilalim ng gabi. Payapa ang labas, parang walang nangyayari. Nakakapagtakang isipin na sa isang dako, ang pamilya ko ay malamang na nagkukumahog para kontrolin ang kwento habang ako ay nakatayo rito ng mag-isa sa aking apartment. Nakakaramdam ng hungkag, pero malaya. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako babalik. Hindi ngayong gabi, hindi bukas, baka hinding-hindi na. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot sa isiping yun. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Matatag ang aking kamay. Uminom ako at tumitig sa counter. Ang pamilyar na hugis ng buhay ko rito. Ang buhay na itinayo ko. Hiwalay sa pangalan ng pamilya ko. Isang tahimik na buhay, pero akin. Walang wine, walang toast, walang mga kamera na naghihintay sa aking reaksyon. Nang bumalik ako sa living room, ang dilim ay tila naging mas malambot na parang naiintindihan ng silid ang nangyari at binibigyan ako ng isang uri ng marupok na seguridad. Umupo ako sa sofa at nagkumot. Doon na pumasok ang matinding pagod. Ang uri ng pagod na hindi galing sa pag-iyak o pakikipag-away, kundi mula sa pagkaunawa kung gaano mo katagal dinala ang isang bagay na napakabigat. Nanatiling patay ang aking phone sa kabilang dako ng silid. Ang bagay na iyon pa lang ay napakalakas na. Isang hangganan na iginuhit ko ng walang hihinging tawad. Alam kong darating pa ang mga messages. Alam kong susubukan ni Mama ulit. Alam kong tatawag ang kapatid ko ng mas mahinahon. Gusto nila ng paliwanag, ng katiyakan, o kahit man lang isang bersyon ng kwento na pwede nilang ulit-ulitin habang pinoprotektahan ang imahe ng pamilya. Pero hindi ngayong gabi. Ngayong gabi, hinayaan ko ang katahimikan na siyang magsalita. Bago tuluyang mamatay ang lahat ng kuryente sa phone, isang huling vibration ang naramdaman ko. Isang message mula kay Mama ang pumasok. Ilang salita lang.
Anak, umuwi ka na. Kailangan nating mag-usap. Tinitigan ko ang message, hinayaang lumutang ang liwanag nito sa madilim na apartment. Pagkatapos ay naging itim na ang screen. Hindi ko sinagot. Hindi pa ako handang bumalik sa bersyon nila ng mundo. Hindi pa ngayon. Sumandal ako sa katahimikan at hinayaan ang gabi na bumalot sa akin. Alam na ito ay simula pa lamang ng lahat ng susunod na mangyayari. Iba na ang timpla ng umaga ko. Nagising akong magaan ng loob, malayo sa bigat ng mansyon. Nagtimpla ako ng kape at binuksan ang laptop ko sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Maraming tao ang hindi makapaniwala na ang isang branding designer ay pwedeng makabuo ng matatag na buhay nang nagtatrabaho ng mag-isa. Pero para sa akin, ito ang naging tanging lugar kung saan walang nagdidikta kung ano ang dapat kong gawin o kung sino ang dapat kong maging. Ang mga kliyente ko ay karamihan ay mga maliliit na negosyo sa Makati at BGC. Isang bakery na gustong baguhin ang logo. Isang bookstore na kailangan ng bagong branding. Isang non-profit para sa mga bata sa lansangan. Hindi ito glamorous, pero bawat project ay pakiramdam ko'y paglika. Isang bagay na nahuhubog ng sarili kong mga kamay nang walang bumubulong tungkol sa legacy o reputation. Habang nag-iisip ng mga design, naalala ko ang kabilang bahagi ng buhay ko na hindi alam ng pamilya ko. Ang pagpipinta ay bahagi ko na bata pa lang ako. Hindi ito libangan lang. Ito ang pintig ng puso ko. Pero nung bata pa ako, nang makita ni Papa na may hawak akong pinsel, minaliit niya ito. Sabi niya, wala raw pera sa sining. Ang mga creative na trabaho raw ay para sa mga taong ayaw magtrabaho ng totoo. Bakit daw ako magpipinta kung pwede naman akong sumali sa mga committee at club na magpapaganda ng resume ko? Nagpatuloy pa rin ako sa pagpipinta. Palihim at tahimik. Nakahanap ako ng paraan para maisingit ito sa pagitan ng trabaho at pagtulog. Sa huli, gumawa ako ng pangalan na poprotekta sa akin mula sa bigat ng sarili kong apelido. Ginamit ko ang pangalang Lia. Isang palayo ko nung bata pa na binago ko para hindi makilala. Ipinipirma ko ito sa sulok ng bawat obra ko at hinayaan ko itong maging panangga ko laban sa mapanuring mata ng mundo ni na Papa. Hiwalay ang dalawang mundo ko. Ang mga branding clients ko ay kilala ako bilang magaling na designer. Ang mga collectors ko naman ay kilala ang misteryosong pintor na gumagawa ng mga landscapes at portraits na may malalim na lungkot pero may pag-asa. Kakaunti lang ang nakakaalam ng totoo. Si Caleb, 2 kaibigan mula sa kolehiyo, at ang may-ari ng gallery na pumayag na huwag ilahad ang totoong pagkakakilanlan ko sa mga mamimili. Sabi ko sa kanya, ayaw kong ang tagumpay ko ay nakatali sa isang pamilyang hindi naman naniwala sa akin. Nakatanggap ako ng email mula sa gallery. Sabi sa message, may isang kolektor mula sa New York na bumisita sa exhibit noong holiday at interesadong makuha ang isa sa mga gawa ni Lia. At hindi lang kahit anong gawa. Tinatanong nila kung pwedeng bilhin ang painting na Bakawan sa Takip Silim, Winter Orchard. Sinunod ng gallery ang instruction ko at sinabing display only ito. Pero hindi sumuko ang kolektor. Nag-iwan sila ng contact information at tinatanong kung pwede ko bang pag-isipan ulit sa tamang presyo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang painting na iyon ay masyadong personal. Ipininta ko yun noong panahon ang relasyon namin ni Papa ay tuluyan ng nagbitak-bitak. Doon ko inilagay ang lahat ng sakit at galit at pangungulila. Ang pagbebenta niyon ay parang pagbebenta ng sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Pero sabi ng may-ari ng gallery, napakalaking tao ng kolektor na ito sa mundo ng sining. Isang taong kayang iangat ang karir ni Lia nang hindi nalalaman ang totoong pangalan ko. Hindi ko akalain na ang maliit na email na ito ang magiging sanhi ng malaking gulo sa pamilya ko.
Hindi ko alam na ang interes ng kolektor na ito ay direktang babangga sa desperasyon ng pamilyang iniwan ko. Kinabukasan, tumawag si Mama. Iba ang boses niya. Matalim, apurado. Pinapapunta niya ako sa bahay. Mayon na. Sabi ko, bakit? Pero hindi siya makapagsalita ng maayos. Please, sabi lang niya. Pagdating ko sa mansyon, sinalubong ako ng mabigat na katahimikan. Sa loob, naroon ang kapatid ko na si Mateo, ang lawyer ng pamilya na si Ate Santos, at si Papa na nakaupo sa kanto, ang muka ay puno ng galit na hindi pa lumalamig. Sinabi nila sa akin na may isang malaking deal na kailangang maisara ang kumpanya ni na Papa. Isang partner mula sa New York. At para makuha ang tiwala ng kliyenteng ito, naisip ni Mateo na regaluhan sila ng isang painting mula sa isang sikat na artist na nakita nila sa exhibit. Doon ko naramdaman ang panlalamig ng sikmura ko. Sinubukan daw nilang bilhin ang bakawan sa takip silim pero tumanggi ang gallery. Dahil sa desperasyon ni Mateo na ma-impress ang kliyente, gumawa siya ng isang malaking pagkakamali. Nagbayad siya ng isang art student para kopyahin ang painting. Isang pamimeke. Nang ibigay ang regalo sa kliyente, agad nitong nakita na peke ang painting. Naggalit ang kliyente. Inakusahan ng pamilya ko ng panloloko at kawalan ng integridad. Ngayon, nangangganib na bawiin ang buong kontrata na siyang magliligtas sa kumpanya ni Papa. Kailangan nilang mahanap ang totoong artist ng painting na yon para humingi ng tawad at ayusin ang gulo. Gusto nilang tulungan ko silang makausap si Leah. Hindi ako makapagsalita. Ang pamilyang ito, na ilang taon nang nagsasabing walang kwenta ang sining ko, ay sunog na ngayon sa apoy na gawa ng sarili nilang kayabangan. At ang tanging tubig na pwedeng pumatay sa apoy na iyon ay ang mismong bagay na kinuha at minaliit nila sa akin. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Umaasa si Mama, takot si Mateo, at si Papa mukhang mag-uutos na naman. Pero iba na ngayon. Ramdam ko ang lakas sa bawat paghinga ko. Ang bakawan sa takip silim ay hindi kailanman ibebenta para sa pera o para sa reputasyon ng mga taong tumawag sa akin na kahihiyan. Tumingin ako ng diretso kay Papa. Sinabi ko na may 4 akong kondisyon bago ko sila tulungang makausap ang artist. Una, isang pampublikong paghingi ng tawad sa harap ng buong angkan. Kailangan niyang aminin ang ginawa niyang pagpahiya sa akin. Pangalawa, wala nang pakikialam sa personal na buhay ko. Sa mga relasyon ko, sa mga desisyon ko, sa kinabukasan ko. Pangatlo, ipagpapatuloy ko ang aking karir nang walang kahit anong pressure o komentaryo mula sa kanila. Hindi nila pwedeng gamitin ang sining ko para sa kumpanya. At pang-apat, hindi ako kukuha ng kahit anong pera mula sa pamilya. Walang inheritance, walang trust fund. Gusto ko ng kalayaan na walang nakatali na kadena. Naging bingi ang silid sa katahimikan. Hindi makapaniwala si Mateo. Si Mama naman ay umiiyak na. Pero si Papa, nakatingin lang sa akin. Ang kanyang pride ay unti-unti nang nadudurog. Sa huli, dahan-dahan siyang tumanggo. Sumang-ayon siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Nang gabing iyon, matapos ang pampublikong paghingi ng tawad ni Papa sa harap ng mga kamag-anak, lumabas ako ng mansyon. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin. Wala nang bigat. Wala nang takot. Ang sining ko, na minsan nilang tinawag na walang kwenta, ang siyang nagligtas sa kanila. Pero higit sa lahat, ito ang nagligtas sa akin. Sa huli, hindi ko na kailangan ang kanilang pag-apruba. Sapat na ang alam kong ako ang gumuhit ng sarili kong tadhana. Minsan, ang pagpiling lumayo ay hindi pagsuko. Ito ay pananatili sa sarili. Kung naramdaman mong hindi ka sapat para sa pamilya mo, tandaan mo, ang boses mo ang pinakamahalagang sining na lilikhain mo.
Huwag mong hayaang iba ang humawak ng pinsel ng buhay mo.